Under state of calamity rin ang Cavite, pero sa bayan ng Noveleta, better than before naman daw ang naranasang pagbaha. Narito ang agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Rosario, Cavite. Joash, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Willard, tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan dito sa may Cavite. Pero yung dagdag dito siguro ngayon, medyo lumalakas na rin yung hangin. Kanina napatakbo tayo dito sa may Rosario, Cavite dahil nga naging matindi na naman yung pag-ulan. At kung makikita nyo, yung taas ng level ng tubig, gutter level na siya. Doon sa pinakadulo na iyon, hindi na namin napuntahan dahil nga hindi na kaya ng sasakyan dahil sabi ng mga residente, gatuhod na raw yung level ng tubig. Ito yung ilan sa mga residente na nandito kanina, tila naglalaro-laro pa sila doon sa baha, ginawa pang swimming pool. Ngayon, tingnan natin dito, papakita lang natin yung talagang level ng tubig. Ito, mataas-taas yung gutter nito, pero ayan, mataas na yung level ng tubig, kaya pinapasok yung ibang mga bahay. Makikita nyo dito, yung gate, lagpas na yung level ng tubig. Kaya yung ibang mga bahay, kung makikita nyo naman doon, elevated. Dahil sabi ng mga residente, sanay na raw sila na tuwing matindi yung pagbuhos ng ulan, bumabaha agad. Ngayon, kanina Willard, pumunta rin tayo originally sa Noveleta dahil nga yung isa sa mga pinaka-inaabangan o pinaka-binabantayan ng mga otoridad dito yung pagtaas ng level ng ilog na Ilang-Ilang River. Dahil ito konektado to sa Bacoor, sa Imu, sa General Trias at ang bagsakan daw nito, Noveleta. Ito raw yung posibleng magdulot ng matinding pagbaha. Isa ang Noveleta sa lalawigan ng Cavite na madalas lumubog tuwing panahon ng bagyo at habagat. Ang dahilan, ang tila pagiging catch basin ng bayan. Nagsasalubong kasi ang pagdaloy ng tubig sa dalawang ilog mula sa mas matataas na lugar pababa sa Noveleta. Dahilan kung bakit madalas umapaw ang Ilang-Ilang River na nagsasanhi ng matinding pagbaha. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang isa sa 4 na active evacuation centers sa Noveleta ngayong araw. Puno ito hanggang kahapon matapos umabot hanggang bewang ang tubig sa ibang mga barangay. Pero pinauwi na rin ng marami kaninang umaga matapos humupa ang baha. Ayon kay Mayor David Chua, sa unang pagkakataon, hindi Noveleta ang pinakabinaha sa mga coastal city at municipality ng Cavite. Noong mga nakalipas na taon daw kasi, lagpas tao at umaabot pa sa ikalawang palapag ang level ng tubig sa mga low-lying area. Aniya, malaking tulong ang pagiging fully functional ng isa sa mga flood control project ng pamahalaan ngayong taon. Yung first phase po ng flood control ng JICA na ginawa is retarding basin. So ibig sabihin po pag may overspilling level na po ang ating ilog, ay doon po muna pupunta sa 40 hectares na ginawa nilang retarding basin. Isa po sa Imus at isa sa Gentry. So bago po dito mag-overspill sa atin sa Noveleta, ay doon po muna pupunta. Kaya po for the past 2 weeks na medyo malakas po ang ulan, ay hanggang hanggang 5.5 po ang ating level, naging 5.7. Hindi na po siya umaabot ng 6. Dagdag pa niya, mas palalawakin pa ang proyekto sa pagbubukas ng second phase nito sa darating na Setyembre. Pero aniya, dapat magkaroon na ng mas komprehensibong plano pagdating sa flood control and mitigation. Maggawa na po siguro ng master plan ng ating mga drainage para po yung sa national government po ay makasabay po yung mga barangay roads na mga kanal para po iisa na lang po ang flow natin palabas ng ating mga tubig galing sa ulan. Naglibot ang aming team sa iba pang parte ng lungsod kanina. May pangilan-ngilan pang parte na ankle to gutter deep ang baha. Tulad na lang ng palaisdaan na ito na abot na hanggang kalsada ang tubig. Kasalukuyan pa rin nasa state of calamity ang buong probinsya ng Cavite. Paraan daw ito para mas mabilis na maproseso ang mga pondong kinakailangan para matulungan ng mga apektadong residente. Willard, kanina pumunta tayo doon sa may Noveleta, nasa 2.1 meters pa lang o controlled level yung level nung Ilang-Ilang River. Pero nung bandang mga 11 AM umakyat ito sa 3.5 kaya medyo na-alarma din yung mga otoridad pati yung mga residente. Pero kalaunan naman nag-subside ito papunta sa 3 meters. Ngayon, mga bandang 4 PM to 5 PM, bigla na namang bumuhos yung malakas na ulan kaya umabot na sa 5 meters yung level doon sa Ilang-Ilang River. Ngayon, ang worry nila, baka raw kasi umapaw ito o mapunta sa overspilling level na 6 meters, yun daw yung kinakailangan talaga na maging full alert na yung mga otoridad dahil posible na itong magdulot ng matinding pagbaha.
As of now, 110 families at approximately 600 individuals daw yung affected doon sa may Noveleta. Pero tuloy-tuloy pa rin yung relief ops doon sa iba't ibang bayan ng Cavite, lalo na nasa state of calamity pa rin ito. At para matulungan din yung mga residente na kinakailangan magstay doon sa evacuation centers. Willard. So Joash, nakita namin sa iyong report na may active evacuation centers pa sa Noveleta. Pero dyan sa Rosario, kung nasan ka ngayon, may utos na ba sa mga residente na lumikas? Willard, wala namang forced evacuation na nagaganap. Karamihan daw kasi dito ng utos din ng local authorities, yung sino lang yung gusto talagang lumikas. Pero marami sa mga residente kasi rito talagang sanay na raw dun sa baha. Dahil nga kunting pag-ulan lang, dahil coastal area ito, madaling kumbaga tumaas yung level ng tubig. Kung makikita nyo nga dun sa likod ko kanina, meron pa mga bata na naglalaro at misto lang ginawang swimming pool. Itong kalye dito, napapasok doon sa may coastal area o mas malapit doon sa may area ng Manila Bay, dito sa may Barangay Sapa 4 sa Rosario, Cavite. Willard. Okay, ingat na lang ang mga residente laban sa leptospirosis. Maraming salamat at ingat din kayo. Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Rosario, Cavite.